Hello po. Balikan ko lang po yung dito po sa ating reservoir. So, explain ko lang kung bakit kailangan nating masunod yung kailangan namin gawin yung sinasabi kong methodology na wala po tayong gagawing tukod dun sa ilalim. Methodology ng ating pagpoporma ng slab is kapag po pinahira na natin to ng waterproofing sa loob, then naglagay po tayo ng mga tukod dyan, may tendency po kasi na yung mga tukod na yun makabutas pa po dun sa, let's say dito po kami naglagay sa 2, 3, 4, may tendency po yung 4 na yan or 6 para hindi lumundo is makabutas pa po dun sa ating waterproofing and makadamage po ng kaunti dun sa ating flooring ng ating reservoir. So kapag may butas po, may kaunting chip off dun sa ating concrete, lalabas po ang tubig, magkakaroon po ng leak. So, ganun na lang po yung ginawa namin methodology. Pangalawa po, kapag po naman ito binuhos, let's say pahuli na po namin yung gagawin yung waterproofing, bubuhusan muna namin si slab, and then yung may manhole po tayo dito. So, kung mapapansin po natin, maliit lang yung butas. Baka po masupukit naman yung tao na magpapahid po dun sa loob. For the safety na lang din po ito ng ating mga manggagawa na papasok dun sa loob. So, uunahin muna namin talaga si waterproofing bago namin siya pupormahan. After po mapormahan yan, buhusan, sa ibabaw, lalagyan po namin siya ng waterproofing. So, safe na po tayo sa tao, safe din po tayo dun sa ating waterproofing na ipinahid po dun sa loob. Mas masusure po natin na hindi siya maglilik. So, si waterproofing na ilalagay namin dyan, kasi syempre may mga corners yan dito. Itong sa side na ito sa loob. So meron kami nilalagay dyan na nakakanting sa may pinaka corners. So dito sa side na to, dyan sa mga corners, may nilalagay kaming kanting. Kasi yung mga intersection na gano'n, pagka nagkaroon ng movement, doon talaga bumibitaw, doon talaga po nagkakaroon ng crack. So kapag po may nakalagay po kami doon na particular materials, sure po na hindi po maglilik yung ating water tank. So ang worst case scenario kasi dyan, pagka po nagkaroon ng leak yan, syempre pupunta po doon sa lupa. Kapag po nasuk na yan ng tubig, lalambot yan. Pagka po nag-settle down yan, baka po tumabingi yung water tank natin. Pag tumabingi si water tank, or kaya naman po itong lupa na ito ay nasuk, meron po yun, dumadating po yung time, nagsisettle down yan, utay-utay. So kapag po tumabingi na yan si water tank, sure po itong mga kantuhan na yan is maghihiwalay. Magkakaroon po ng crack dyan, lalabas ng tubig dyan. So hindi po natin mawawalan po ng silbi yung ating ginawang tangke. So dito po critical po itong gawin talaga si tangke. Kaya ito po ay ginagawa talaga ng, actually yan po pag yan ay binubuo na, pinababaran ko talaga yan. So marami na rin po ako nagawang ganito. So far wala namang problema hanggang ngayon. Kasi habang ginagawa nila, especially pagpapahid ng waterproofing, nandun talaga ako. Sine-check ko po mabuti. So, for the safety ng tao, kailangan po namin i-proceed i-proceed yung aking methodology na naiisip dito, na pinag-usap-usapan na rin namin. Also sir, di ba po ito po ibubuhusan namin itong side nito, itong gilid. Ma'am sir, itong side nito. Maglalagay na rin po kami ng abang dito na PPR pipe. Just in case po na magkaroon kayo ng deep well or kaya po ng supply galing po naman sa Nawasa, dito po natin siya i-connect. PPR pipe naman na po yun. So hindi naman po yung mabubulok. So pwede natin siyang i-connect doon. Para po, kung gusto nyo po itong paglagyan din ng tubig na galing po sa deep well or galing sa Nawasa, pwede po ito. Meron po kami nakaabang na PVC pipe dito. Pwede natin siyang i-connect doon. Ayun po. Meron din po pala itong abang na isa pa pong PVC para naman po just in case lagyan na po natin ito let's say dito sa parteng ibabaw, lagyan na natin dito ng water pump, doon na po natin i-connect para hindi na po natin i-connect doon sa mismong hand pump. Dito na po, let's say nakaangat po ganun, nakaangat siyang ganun, doon natin siya i-connect yung ating pinaka water pump. Ayun po, thank you po.